Thank you. Hello. Good afternoon, everyone. Salamat po sa hapong ito. Andito na naman ako upang mag-alay ng mga salita ng Diyos. Narito ako upang papurihan ang Panginoon. Sa oras na ito, bago ako magsimula, idulog ko muna sa Panginoon ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O God, sa hapong ito na binigyan mo po ako, Panginoon, ng opportunity, Panginoon, upang makausap ka at ma-share ko po ang inyong gospel, Panginoon, sa mga kapatiran at sa mga kaibigan ko na nanonood ngayon sa hapong ito. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa buhay ko. Glory to your name, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa hapong ito, ang isi-share ko po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat, mga anak ko, ang Pilipos 4:6-7. Pilipos 6-7. Ang sabi dito sa kanyang salita, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ibig sabihin, kailangan tayo na huwag mabalisa. Ano mang problema na darating sa ating buhay, sikapin nating huwag mabalisa. Ang gagawin natin, manalangin na may pasasalamat sa Lord. Kasi yan na po ang gusto niya. Yan ang gusto ng Panginoon, na huwag tayong mabalisa tungkol sa mga bagay. Sa halip ay hingin natin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Napakagandang mensahe, di ba? Napakagandang mensahe ito dahil kailangan lang tayo manalangin. Bago tayo humingi, manalangin muna tayo na may pasasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil yan po ang kailangan niya. Tayong lahat na mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Panginoon sa araw-araw. Siya po ay napakabuting Diyos sa buhay natin na oras-oras, minuto-minuto, ang Diyos natin ay nandyan para tayo gabayan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang kulang lang sa atin yung manalangin. Kung gustong yung manalangin at ibigay sa inyo yung nararapat, manalangin tayo na may pasasalamat. Yan lang ang pakiusap ng Lord sa atin. Kaya lang, minsan sa atin, nakakalimutan minsan nating manalangin. Isa na nga ako dyan eh. Minsan nakakalimutan kong manalangin. Nakakalimutan ko na bago pala tayo hingi, manalangin muna tayo. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang salita at sa kanyang words dito na ni-remind sa atin na kailangan natin gawin ang nararapat para sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, o lalo na ang aking pamilya, kung nakikinig kayo ngayon, yun ang ibig ko sabihin na iba na ngayon ang takbo ng buhay ko. Iba na. Ayaw ko na ng
yung nga sa atin, ang kailangan lang natin simpleng buhay, 'di ba? Simpleng buhay lang. Hindi na tayo mag-ambisyon pa kung ano ang nararapat dahil alam ng Panginoon ang nararapat para sa atin. Ang gagawin na lang natin, huwag tayong makalimot manalangin dahil yan ang kailangan natin at yan ang kalooban ng Panginoon. Kung wala yan, wala tayo. Wala tayong magagawa dahil yung atin namang gustong mangyayari sa buhay natin, napakahirap. Napakahirap natin makamtan yan dahil nakalimutan natin na may Diyos tayo. Na may Diyos tayo na kailangan nating tawagin siya kung ano man ang ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Dito sa verse 7, ang sabi niya, at di malirip na kapayapaan ng Diyos ang iingatan ang iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ako, naano ko na to dahil dati nagkasakit ako ng heart enlarged. Mataas ang kolesterol at mataas ang aking BP. Yung sinabi ng Panginoon dito na iingatan niya ang ating puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kailangan nating manalangin para ang ating katawan, ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan, iingatan ng Panginoon. Ibibigay niya sa atin ang magandang pangangatawan at kalusugan. Siya lang ang mayroon nun eh. Yung doktor natin, ginagamit lang yan, instrumento lang ng Panginoon yan. Instrumento lang yan, yung mga doktor na yan. Pero ang pinaka-the best, si Lord na ating Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-importante sa buhay natin na huwag tayo makalimot, manalangin at magpapasalamat dahil ang Diyos ay nandyan palagi sa ating tabi. Kahit sa ating pagtulog, nandyan siya. Alam nyo ba na ang Diyos hindi natutulog? Tayo, ang sarap ng tulog natin. Sarap ng buhay natin pag may pera. Pero ang Diyos natin, wala siyang tulog. Nagbabantay sa atin, nag-iingat sa atin. Wala siyang, hindi niya inaano yung katawan niya kung hindi. Tayo ang iniisip niya, tayo ang inaalala ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa hapong ito. Kaya, yung pag-iingat ng Diyos sa atin, kaya sinabi niya huwag tayong mabalisa, andyan. Iniingatan niya tayo na huwag tayong mabalisa sa araw ng bukas kung ano ang dapat nating gawin. Kung hindi, ang pinaka-importante lang sa atin, manalangin lang mga kapatid. Hihingi tayo, manalangin tayo at siya ay nandyan. Nandyan ang Panginoon. Iingatan niya tayo sa pamagitan ni Kristo Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Salamat po sa hapong ito. Ang dapat lang sa atin talaga mga kapatid, para ang Diyos ay nandyan pala sa atin, iingatan tayo niya sa araw-araw, sa oras-oras, sa minuto-minuto. Andyan ang Panginoon sa atin. Kaya, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag na nating kalimutan na may Diyos tayo na sobrang bait. May Diyos tayo na sobrang powerful. Na kahit anumang oras, pwede nating tawagin. Pwede natin siyang tawagin sa lahat ng oras sa ating mga pangangailangan. Pwede natin siyang
i, idulog natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya, dala ang panalangin at pagpapasalamat, mga kapatid. Kaya sa hapong ito, iniimbitahan ko kayo na sa aking pag-online dito, sa aking, dahil ngayon, palagi na ako ninyong makikita dito. Dahil nagsishare ako ng banal na salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palagi na niyo, papayag kayo sa hindi, mga kapatid. Araw-araw ninyo akong makikita dito. Dahil ginamit na ako ng Panginoon. Ginagamit na niya ako sa kanyang sa kanyang ministry. Kaya ako nagpapasalamat. Ibig sabihin, pinili niya ako. Na isa ako na kanyang pinili na mag-share ng kanyang wisdom o ng kanyang banal na salita. At ginagamit ko yung binibigay niyang wisdom at knowledge sa akin. Thank you, mga kapatid. Salamat po. Sinasabi niya sa kasulatang ito, hindi magbabago ang sino man. Sa Romans, dagdag ko po to, Romans 10:11, sinabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Hindi tayo mabibigo, mga kapatid, na nanalangin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi siya kagaya ng tao na minsan tayo ay pag nagsalita na hindi natin tinutotoo ang ating salita. Kung hindi, minsan maraming mali. Pero sa Diyos, wala yung mali. Dahil ang Panginoon natin ay perpekto. Perfect siyang Panginoon. Wala siyang kulang. Mas lalo siyang perfect sa harapan natin. Tayo lang po, mga kapatid, minsan ang hindi maayos. Dahil hindi tayo tumutupad sa mga nababasa natin. Kaya ang ano ko sa inyo, ang may iambag ko lang sa inyo na mula ngayon maririnig na inyo ako dito palagi. Kahit magsawa kayo, pero hindi ako magsasawa na mag-share ng banal na salita ng Panginoon dito sa video. Dahil yan ang kanyang kalooban sa buhay ko. Salamat po. Salamat sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na ikaw, Panginoon, ang nag-guide sa akin, ang nagbigay sa akin ng wisdom at knowledge, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na ibinigay mo po sa akin. Salamat, Lord, sa katalinuhan na ibinigay mo po sa akin. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord, sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to God. Glory sa kanyang pangalan. Ang lahat ng kapurihan ay binabalik ko po sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord.